Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay, sa lahat ng naabot ng himpilang ito ng New Gen FM 100.7. Saan man po kayo dako na lugar naroon ngayon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, at maging dyan po sa Kapul. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoon, at nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. Pagbati po sa lahat ng mga kapatiran natin dyan po sa UPC Bulan, amen, na sa tatlong congregation po na pinangangasiwaan ng ating pong pastor, Pastor Randy Rosari, amen. Ang congregation po natin dyan sa mga kapatiran po natin dyan sa Magsaysay, good morning po sa inyong lahat. Maging ang mga kapatiran din po natin dyan sa Iquirino, maging ang mga kapatiran natin dyan sa sentro ng Bulan, dyan po sa Santa Remedios, good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon, at patuloy po tayong maglingkod sa Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid, lalo na nalalapit na po ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pagbati po sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord, amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagbati din po sa ating pong Senior Pastor, Pastor Randy Rosari, and Pastora Maricar dyan po sa Iquirino. Mga kapatid, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise God, at nawa ang proteksyon, biyaya ng Panginoon ay sumain po sa lahat ng inyong pong mga lakad. Binabati din po natin ang ating pong mga kapatiran. Praise God dyan po sa ang ating mga kapatiran na dito sa United Pentecostal Church, Matnog. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Pagbati po sa mga kapatiran natin dyan sa Manurabi Church. Meron po tayong gawain mamaya, alas 9 ng umaga. Praise God sa ating pong Saturday Worship Celebration Service, mga kapatid, dyan po sa Iquirino. Sa Manurabi Church. Amen. Magkita-kita po tayo dyan, mga kapatid. Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan po sa Hinablan Oriental. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And also ang mga kapatiran po natin dyan sa sentro ng Matnog. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Pagbati din po sa ating pong mga
tagapakinig sa himpilang ito, sa mga nakikinig po sa radio. Good morning po sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusubaybay na marahil ngayon ay taimtim na nakikinig ng ating pong programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Nawa hindi lang tayo magsama-sama sa pakikinig, hindi lang tayo magkaisa sa pakikinig ng salita ng Diyos, kundi magsama-sama pa po tayo sa pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya mga kapatid, ang atin pong schedule ng pagsamba dyan po sa bulan, by batch po muna tayo ngayon sapagkat ang atin pong first Sunday ay gaganapin po natin sa second Sunday na po mga kapatid ang atin pong celebration mga kapatid. Praise God dyan po sa bulan. Kaya ngayong Sunday po mga kapatid, by batch po muna. Amen. Magmula po mamaya ang ating pong schedule ng pagsamba dyan po sa Iquirino alas 8 ng umaga mga kapatid, at dyan naman po sa Magsaysay ay alas 6:30 ng umaga mga kapatid. Praise God. So bukas po ay alas 7 po ng umaga dyan po sa Santa Remedios ang ating pong schedule ng pagsamba sa sentro ng bulan. Kaya yan po ay pinapa-announce po ng ating pong pastor. Amen. At kung kayo naman po ay taga-Matnog, amen, ang ating pong schedule ng pagsamba ay patuloy po nating ipinapaanyaya sa ating pong mga tagapakinig. Praise God. Alas 8 po ng umaga, bukas po mga kapatid, ang ating pong church location ay sa Purok 7, Barangay Gadgaron, sa boundary po ng Manhumdad at Gadgaron. Along the highway po ang ating pong bahay panambahan dyan. Magsama-sama po tayo bukas, alas 8 ng umaga. Praise God! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Excuse me. Victory report mga kapatid. Salamat sa Diyos sa matagumpay na atin pong water baptism na ginanap kahapon. Mga kapatid, kahapon ng umaga, salamat sa Panginoon sa 3 kaluluwa na nag-decide na magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos sa katagumpayan na yan. Tunay nga mga kapatid na hindi nawawala ng kabuluhan ng ating pong mga ginagawa, sapagkat ito po ay nagbubunga, amen, ng ating pong mga pangangaral ng salita ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, maraming salamat din po sa Diyos. Kung kayo po ay merong mga katanungan, praise God, pwede nyo pa akong tawagan mga kapatid. Praise God sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number mga kapatid. Sa mga nais pong mag-request ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyo pong mga tahanan, pwede nyo po akong sabayan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po mga kapatid ang aking pong contact number. Tawagan nyo lamang po ako mga kapatid kung kayo po ay mayroong mga katanungan din at kung nais nyo pong mag-request ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyo pong mga tahanan mga kapatid. Amen. Pagbati din po sa atin pong mga Facebook Live viewers mga kapatid. Amen. Tayo po ay live na napapanood sa United Pentecostal Church Matnog mga kapatid. Amen. Excuse me. United Pentecostal Church Matnog Facebook page. Tayo po na mga kapatid ay naka-live. Maging sa Newgen FM 100.7 mga kapatid, live din po tayo na mapapanood. Pagbati po sa atin pong Facebook Live viewers, Sister Miguela Mira, dyan po sa UPC Italy. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.
Thank you so much for watching. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. And also, Brother Andy Orozco, good morning. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And also, Sister Myrna, amen. Pagpalain din po kayo ng ating pong Panginoon at ang inyong buong pamilya. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maging sa lahat po ng mga nanonood, amen, sa Facebook page ng New Gen FM. Brother Marvin Santos, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord, amen. Sa lahat ng atin pong mga tagapakinig, sa lahat ng atin pong mga taga-subaybay, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Praise God, amen. And sa pagkakataong ito, mga kapatid, by this time, mga kapatid, tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. But before that, tayo po muna ay manalangin sa Diyos. Hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang gabay at patnubay, mga kapatid. Amen. Tayo po ay manalangin. Sabayan niyo po ako sa ating pong pananalangin sa ating pong Panginoon at hayaan natin na hipuin tayo ng Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa napakagandang umaga na iyo pong ipinagkaloob sa amin ngayon. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat sa iyong proteksyon at pag-iingat. Habang kami ay natutulog, nariyan ka upang kami ingatan at gabayan. Pagpalain po, Panginoon, ang aming pong pag-aaral ngayon ng iyong banal na salita. Maging linaw po sa amin ang lahat. Magkaroon ng kaliwanagan at kaunawaan, Panginoon, lalo na ang aming pong mga katanungan sa aming pong mga personal na buhay. Panginoon, magliwanag ka po sa pamagitan ng iyong banal na salita sa puso at isip ng bawat nakikinig ngayon, bawat tagapakinig sa kanilang mga radyo, sa lahat ng mga nanonood. Pagpalain po, Panginoon, ang aming pong pagtatalakay. Maraming salamat po. Magbigay ka po ng kagalingan sa may mga karamdaman and magbigay ka po, O Diyos, ng kapayapaan sa mga nagugulumihanan. Bigyan mo po ng kalakasan ang mga nanghihina at pag-asa ang mga nawawalan ng pag-asa. Thank you very much, Lord. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aming pong pag-aaral ngayon. In Jesus' name, katagpuin mo po ang bawat pangangailangan ng bawat nakikinig, bawat nanunood. Sa pangalan mong makapangyarihan, Panginoong Jesus, ito po ang aming samo at dalangin. Amen and amen. Praise God. Salamat sa Diyos, mga kapatid, sa inyo pong pagsubaybay. Mga kapatid, salamat po sa inyo pong paglalaan ng oras at panahon. Amen. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia sa inyo pong mga tahanan, pwede niyo po akong sabayan, mga kapatid, sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen. Dito po sa John chapter 3, John chapter 8, mga kapatid, kung ating pong tutunghayan. In the book of John chapter 8 verse 32, ang sabi dito, mga kapatid, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Amen. Praise God. Sa kanya'y kanilang sinagot, kami binhi ni Abraham at kailan may hindi pa naging alipin ni numang tao. Paanong sinasabi mo kayo'y magiging laya? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita, mga kapatid. Amen. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos na mayroon pong pinamagatang the truth that matter most. Isa sa pinakamahalaga, mga kapatid, ay ang katotohanan na dapat natin pong maunawaan at maintindihan at malaman, mga kapatid, habang tayo ay nabubuhay. Amen. Ang nais ng Panginoon sa mga tao, mga kapatid, ay magkaroon ng kalayaan bago siya gagawa sa buhay ng tao. Isa lang ang sigurado, kapag ang Diyos ay tinatawag ang tao, mayroong nais na gawin ang Diyos sa isang tao. Pero
hindi niya magagawa o hindi mangyayari sa buhay ng isang tao ang nais na gawin ng Diyos sa iyo kapag hindi ka patutuong nasa laya. Kahit anong gusto mong gawin o kahit ano pang magandang plano mo, kahit ano pang gusto mong hangarin na maglingkod sa Diyos, kapag hindi ka patutuong malaya, hindi mo pa magagawa ang gusto ng Diyos sa iyo. Kaya nga mga kapatid, may mga Kristiyano na kahit naglilingkod na sila sa Diyos, ay meron pa silang mga doubt, meron pa silang mga pagdududa, meron pa silang mga pag-aalinlangan, meron pa silang mga bagay na hindi nauunawaan sapagkat hindi pa sila totoong laya. Mga kapatid. Amen. So, ang Panginoon, hindi natin lubos na mauunawaan ang kalooban ng Diyos kung hindi pa tayo ganap na laya. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, ang katotohanan ay magpapala. Inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ang sabi ng mga tao, Panginoon, binhi kami ni Abraham at hindi kami hindi kami naging alipin ni numan para sabihin mong maging laya kami. Pero ang sagot ng Panginoon, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya kapag ang isang tao nananatili sa kasalanan, alipin pa yan ng kasalanan. Kaya kapag hindi ka maging alipin ng katwiran, time will come, magiging alipin ka ng kasalanan. Kaya sa mga kapwa ko mananampalataya at sa mga hindi pa naglilingkod sa Diyos, hanggat hindi ka magdesisyon na maging alipin ng katwiran, ng kalooban ng Diyos, hindi mawawala sa iyo ang pagiging alipin ng kasalanan. At hindi mo mapagtatagumpayan ng kasalanan kapag hindi ka maging alipin muna ng katwiran. At ang nais ng Panginoon na magkaroon ng kalayahan ng tao mula sa gapos ng kasalanan, gapos ng kamalian, at gapos ng pandaraya. Kasi ang sabi po dito mga kapatid, amen, kung tutunghayan po natin, dito po sa aklat ng Titus, amen, in the book of Titus chapter 3, amen, basahin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, Titus chapter 3, verse 3, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, at na nangamumuhay sa masasamang lakad, akala, at kapanaghilian, mga napupuot, at tayo'y nangagkakapuutan. So mga kapatid, yan po, dinescribe, mga kapatid, ni Apostol Pablo kung anong klaseng tao meron tayo, kung anong klaseng pagkatao meron tayo. Mga kapatid, mga nadaya. Mga kapatid, totoo naman yun. Kahit nga nung una, mga kapatid, mula nung pagkabata natin, kahit sa paaralan, hindi naman talaga itinuturo kung paano maglingkod sa Diyos at kung paano, amen, ang tamang pagsasa Diyos. Hindi naman itinuro sa paaralan kung sino talaga ang tunay na Diyos at kung ilan ang tunay na Diyos. Kaya nga, marami ang nadadaya until now, sapagkat mga kapatid, amen, hindi talaga yan ipinakilala sa atin. Ang mga unang relihiyon na ating kinabilangan, hindi naman talaga ipinakilala sa atin ang totoong paglilingkod. Hindi naman talaga itinuro sa atin ang tamang paglilingkod. Kaya mula noon, mga kapatid, hanggang ngayon, nung hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, hindi pa man talaga tayo ganap na malaya. Mga kapatid, hindi pa man talaga tayo ganap na malaya sapagkat, amen, namumuhay pa rin ang mga tao sa kasalanan. Kaya nga, may mga tao na naninibago. Kumbaga, hindi sila sanay na makinig ng salita ng Diyos sapagkat mula pa noon, nung pagkabata, hindi naman talaga yan itinuro sa atin. Mas nag-focus kasi ang mundo sa sekular na klase ng pag-aaral.
mga kapatid. Pero yung pinaka importanteng bagay na kailangan ng tao ay hindi itinuro, mga kapatid, ang Biblia, ang banal na kasulatan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Mga kapatid, ngayon, sino itong katotohanan na dapat makilala ng tao? Dahil ang sabi ng Panginoon, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. So, para maging ganap tayong malaya, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Hanggat hindi mo pa nakikilala ang katotohanan, hindi ka pa talaga ganap na laya. Kahit pa kilala mo ang Diyos, kahit pa alam mong may Diyos. Actually mga kapatid, hindi naman talaga natin may kakaila na karamihan sa mga tao naniniwala sa Diyos. Karamihan sa mga tao alam na may Diyos. Karamihan sa mga tao alam ang parusa galing sa Diyos. Pero hindi lahat ng mga tao na alam na may Diyos, na nakakaalam na may Diyos, ay mayroong personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, amen. Kaya ang sabi ng Panginoon, makikilala ninyo ang katotohanan at yung katotohanan na yon ang magpapalaya sa inyo. Ngayon, papaano tayo palalayain ng katotohanan? Una, kailangan makilala muna natin ang katotohanan, kung sino ba yung katotohanan na sinasabi ng Panginoong Jesucristo na makikilala natin, na siyang magpapalaya din sa atin. So, una natin dapat gawin ay dapat makilala muna natin ang katotohanan. Amen. Praise God. Mas maigi po na tanungin mo mismo natin ang Panginoong Jesucristo. Kasi siya ang nagsabi, makikilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin mula sa kagapos ng kasalanan, mula sa kamalian, mula sa pagkadaya, mula sa mga masasamang gawa. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Tanungin natin ang Panginoong Jesucristo. Sino ba, Panginoong Hesus, ang katotohanan na dapat naming makilala upang siya mismo ang makapagpalaya sa amin? Amen. Ang sagot po ng Panginoon in the book of John chapter 14 verse 6, at sinabi sa kanila ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So ang Panginoong Jesucristo po ang katotohanan na dapat nating makilala. Ang Panginoong Jesucristo ang katotohanan na dapat nating makilala, dapat nating sampalatayanan, dahil siya mismo ang magpapalaya sa atin, siya mismo, amen, ang tutulong sa atin upang maging ganap tayong mga laya mula sa gapos ng kasalanan, gapos ng kamalian, gapos ng mga masasamang lakad, masasamang gawain, mga kapatid. Amen. Mahirap po na maging alipin ng kasalanan dahil mayroon pong mga konsekwensyan at ang dulo niyan ay kapahamakan, mga kapatid. Kapahamakan po ang dulo ng kasalanan. Kapahamakan po at kaparusahan ang kabayaran ng kasalanan. In the book of Romans chapter 10 verse 23, mga kapatid, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, mga kapatid. Amen. Kaya nais ng Diyos na bigyan tayo ng kalayaan mula sa gapos ng kasalanan upang bigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Kaya dahil si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mga kapatid, kapag nakilala natin ang Panginoong Jesucristo, ikaw ay nasa tamang daan at ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya ang dapat nating paglingkuran, hindi ang relihiyon. Hindi ang leader ng relihiyon ang pinaglilingkuran dapat natin. Hindi dapat yan. Ang dapat nating paglingkuran, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, amen. Hindi ang leader ng isang relihiyon, hindi ang leader ng isang denominasyon at sekta ang dapat na pinaglilingkuran ng tao. Ang dapat pinaglilingkuran ng tao ay ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano natin makikilala, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo? Sa paanong pamamaraan na makilala natin ang Panginoong Hesus?
Paano natin siya makikilala? Anong pamamaraan ang pwedeng nating gawin upang makilala natin ang Panginoong Jesucristo? Dito po sa aklat ng Juan 5:39, ang sabi dito, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ay siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo. Ang banal na kasulatan ang magpapatutuo tungkol sa Kanya. Kaya sa Biblia, dito natin makikilala ng lubos kung sino si Kristo. Hindi natin dapat, mga kapatid, pakinggan ang mga opinion ng mga tao tungkol kay Kristo at kung sino ba si Kristo. Pagdating sa usapin, mga kapatid, ng pagkakilala kay Kristo, Biblia ang dapat sanggunian natin. Kasi may mga tao po ngayon na nangangaral na si Kristo ay tao lang, si Kristo ay hindi Diyos, si Kristo ay pangalawang Diyos, si Kristo ay pangatlong Diyos, si Kristo ay ganito. Iba-iba ang kanilang opinyon, iba-iba ang kanilang pagpapalagay, iba-iba ang kanilang paniniwala, iba-iba ang kanilang impresyon patungkol kay Kristo, mga kapatid. Pero sino ba ang dapat na magpapatutuo tungkol kay Kristo? Ang sabi mismo ni Kristo, ang mga kasulatan ang nagpapatutuo kung sino siya, mga kapatid. Amen. At ang sabi mismo ng kasulatan, si Kristo ang nag-iisang Diyos at buhay na ang dakilang Diyos at buhay na walang hanggan. Si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Si Kristo po ang nag-iisang Diyos, mga kapatid, na tagapagligtas. At ang sabi ng Book of Revelation, chapter 4, verse 8, si Kristo po ang sinasamba sa langit. Si Kristo ang nakaupo sa isang trono, mga kapatid, na sinasamba doon sa kalangitan ng mga anghel. Kaya wag natin pakinggan yung opinion ng mga tao kung sino ba si Kristo. Ang dapat nating pakinggan kung sino si Kristo, walang iba kundi ang banal na kasulatan. Kung sino siya. Dito natin makikilala si Kristo. Hindi mo makikilala si Kristo sa isang leader ng isang sekta, denominasyon o isang relihiyon. Makikilala natin si Kristo sa pamagitan ng banal na kasulatan ng Biblia. Ito ang maging standard natin. Ito ang dapat nating panghawakan kung ano ang pangangaral tungkol kay Kristo mismo. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, amen. Salamat sa Panginoon sa katotohanan na yan. Amen. Hindi mo makikilala kung sino si Kristo sa opinyon ng mga tao. Makikilala mo kung sino si Kristo sa pamamagitan ng mga kasulatan. Ito ang magpapatunay kung sino ba talaga si Kristo. Ito ang magtuturo sa atin kung sino ba talaga ang ating Panginoong Jesucristo. 1 John chapter 5 verse 20, si Jesucristo ang tunay na Diyos at tagapagligtas. Titus chapter 2 verse 13, si Jesucristo ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Colosas 2:9, si kay Kristo nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos. John chapter 14, mga kapatid, kay Kristo nananahan ang Ama. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid at mga kaibigan. Philippians chapter 2 verse 6 to 7, mga kapatid, si Kristo ang nag-iisang Diyos na nagkatawang tao, nakitulad sa mga tao. Mga kapatid, ang dami pong mga talata na nagpapakita. 2 Peter chapter 1 verse 1, si Jesucristo ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Ang dami pong mga talata, mga kapatid. Revelation chapter 4 verse 8, si Jesucristo ang sinasamba, ang si Jesucristo ang nag-iisang nakaupo sa isang luklukan sa langit na sinasamba ng mga anghel. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Hanggat hindi mo pa lubusan kilala si Kristo, hindi ka pagganap na laya. Mga kapatid, praise God, magiging ganap kang laya kapag kilala mo ng lubusan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya kapag ang pagkakilala mo kay Kristo ay pangalawang Diyos, tao lang, pangatlong Diyos, panglimang Diyos, hindi ka pagganap na malaya. Kasi ang totoong magpapalaya sa iyo ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya pansinin niyo po, mga kapatid, yung mga tao na ang kanilang pagkakilala kay Kristo ay tao lang, pangalawang Diyos, pansinin niyo po ang buhay. Walang pinagkaiba sa dati niyang buhay.
Dati, mabisyo. Hanggang ngayon, mabisyo pa rin. Kaya pansinin niyo po, yung mga tao na mali ang pagkakilala kay Kristo, mali din ang kanilang pamamaraan ng pamumuhay. Mga kapatid, ang Biblia hindi po natin mapagpapasinungalingan. Hindi natin madadaya ang Biblia. Kapag mali ang pagkakilala mo kay Kristo, mali ang pamamaraan ng pamumuhay mo. Mga kapatid, hindi magiging tama ang pamamaraan ng buhay mo kapag mali ang pagkakilala mo kay Kristo. Dahil si Kristo po ang totoong nagpapalaya sa tao. Kasi ganito yan, kapag mali ang pagkakilala mo kay Kristo, hindi ka pagganap na laya sa kasalanan. So ibig sabihin, dahil hindi ka pagganap na laya sa kasalanan, dahil mali ang pagkakilala mo kay Kristo, nasa alipin ka pa ng kasalanan. Nasa pagkaalipin ka pa ng kasalanan. Mga kapatid, kaya hindi po natin mapagpapasinungalingan ang Biblia. Hindi natin madadaya ang Biblia. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Totoo ang sinabi ni Kristo. Inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya kapag mali ang pagkakilala mo kay Kristo, hindi ka palalayain ni Kristo. Mali pagkakilala mo sa Kanya. Ganun lang po kasimple yun. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, sa pamagitan ng mga kasulatan, yun ang maglalahad o magpapakilala sa Kanya. Ang kasulatan ang magpapalaya kay Kristo. Ngayon, hindi natin pwedeng questionin ang Biblia kung ito ba ay lehitimong magpapakilala kay Kristo. Sapagkat may mga tao kasi na ang kanilang tingin o opinion sa Biblia ay ordinaryong, katulad lamang ng mga ordinaryong libro na inaaral sa eskwelahan, sa paaralan. Hindi po, mga kapatid. Sapagkat ang Biblia po, ang epekto po nito ay maging sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung titingnan natin ang 2 Peter chapter 1, ang sabi po dito ng banal na kasulatan, 2 Peter chapter 1 verse 20, na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. So lahat po ng mga nagsulat ng banal na ng Biblia, hindi po sila nagsulat sa sarili nilang pagpapaliwanag o sarili nilang pamamaraan. Sila po ay nagsulat sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Mga kapatid, kaya kung babasahin niyo po at aaralin ang Biblia, hindi po ito nagkukontrahan. Wala pong kontradiksyon ang Biblia, kundi bagkus nagsusuportahan pa po ito. Mga kapatid, amen, nagsusuportahan pa po ito, kaya hindi po nabubuwag-buwag, hindi po mabuwag-buwag ang Biblia, sapagkat sinusuportahan po nito ang bawat isa sa mga talata. Kaya kapag ang pagkakilala mo at pagkaintindi mo sa Biblia ay may kontradiksyon, ang isip mo at utak mo ang may kontradiksyon, hindi ang Biblia. Ang pagkaunawa mo ang mali. Mali ang pagkaunawa ng isang tao kapag ang tingin niya sa Biblia ay maraming kontradiksyon. Mali ang pagkaunawa mo. Pero kapag tamang pagkaunawa mo, kaya katulad ng pagkakilala kay Kristo, kapag mali ang pagkakilala mo kay Kristo, maraming kukontra dyan. Mga kapatid, kapag ang pagkakilala mo kay Kristo ay tao lang, ang daming kukontra na talata. Kapag ang pagkakilala mo kay Kristo ay pangalawang Diyos, ang daming kukontra sa na talata. Kasi ang Biblia, mga kapatid, pagtama ang pagkakilala mo, ang pagkaunawa mo sa Biblia, magiging dadaling ka talaga ng Biblia sa pagkaunawa. Pagtama ang pagkaunawa mo sa Biblia,
dadaling ka ng Biblia sa tamang pagkaunawa. At mas magiging matibay ang pagkaunawa mo. Kasi kapag tama ang pagkaunawa mo sa isang talata, susuportahan niya ng ibang talata na tama yung pagkaunawa mo doon. Pero kapag mali ang pagkaunawa mo sa isang talata, sa ibang talata, babaliin yung pagkaunawa mo doon sa talata na nabasa mo. So, ibig sabihin, ang Biblia, mga kapatid, amen, safe ang Biblia kapag inaral mo. Safe siya, mga kapatid. Pero kapag, kung truth seeker ka, pero kapag hindi ka truth seeker, hindi ka talaga dadalhin ng Diyos sa tamang pagkaunawa. Kaya, ang nakakaunawa lang sa Biblia ay ang mga taong naghahanap talaga ng katotohanan. Hindi yung mga taong may sarili ng konklusyon sa sarili lang pagkakaunawa. Kaya nga ang pamagat ng ating pong pinag-usapan, the truth that matter most, mga kapatid. Mahalaga na maunawaan natin ang katotohanan sapagkat yan po ang naging problema kahit sa panahon ngayon. Marami ngayon ang nangangaral na mali o salungat sa sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ang salita ng Panginoon, hindi ito nagkukontrahan. Kaya kapag ang pagkakilala mo, pagkaunawa mo sa Biblia ay kontra, may nagkukontra, ibig sabihin, mali ang pagkaunawa mo. Kaya kapag may kontrahan, mali ang pagkaunawa mo, ibig sabihin, wala ka pa sa totoong pagkaunawa sa Biblia. Ibig sabihin, hindi mo pa lubos na kilala ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid. At ang Panginoong Hesus, siya mismo ang nagpapahayag sa mga tao. Sino lang ang pinapagpahayagan ng Panginoon? Yung mga tao na truth seeker. Yung mga tao na naghahanap talaga ng katotohanan. Naghahanap talaga ng totoong pananampalataya at paglilingkod. Kaya nga sa biyaya at tulong ng Panginoon, amen, dito po sa ministry natin dito sa Matnog, marami po dito mga dating mga Trinitarian na ang kanilang paniniwala ay tatlo ang Diyos. Mayroon naman po dito na ang paniniwala nila dati ay dalawa ang Diyos, tatlo ang Diyos, lima ang Diyos. Yun ang paniniwala nila dati. Pero nung nakarinig sila ng ganitong klaseng pangangaral na katotohanan, mga kapatid, tungkol kay Kristo, doon nabuksan ang kanilang pagkaunawa. Binuksan ng Diyos ang kanilang puso at isipan, ang kanilang kaunawaan, mga kapatid. At hanggang ngayon, nandito pa sila sa church. At ganun din ang ministry dyan po sa Bulan, United Pentecostal Church Bulan, mga kapatid. Praise God. Marami po dyan na ang kanilang dating paniniwala ay tatlo ang Diyos, dalawa ang Diyos, mga kapatid. Amen. Ang kanilang paniniwala dati ay tao lang si Kristo, pero ngayon nandyan na po sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, sa tulong at biyaya ng Panginoon, sapagkat sila po ay naghahanap ng katotohanan. Kaya sa mga naghahanap ngayon ng katotohanan, kung kayo po ay nakikinig ngayon, amen, pwede nyo po kaming kontakin sa number na 0967-364-7164. 0967-364-7164. Tawagan nyo lamang po kami. Amen. Kung kayo po ay naghahangad o nais na makapakinig ng totoong pangangaral, amen, at nangangaral ng katotohanan tungkol sa salita ng Panginoon, sapagkat malugod po naming ipaglilingkod sa inyo ang katotohanan na itinuturo ng banal na kasulatan, na tanging si Jesucristo lamang po ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas, wala nang iba. Mga kapatid, ang kailangan lang natin, buksan natin ang ating puso at isipan. Alisin muna natin ang ating mga sariling pagpapaliwanag, mga sariling kagustuhan, mga sariling mga kapatid paniniwala. Alisin muna natin yun, mga kapatid. At hayaan natin na hipuin ng Panginoon ang puso natin. Bigyan ng Diyos ng kaliwanagan ang ating mga puso at isipan. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ang kasulatan na tinutukoy niya ng ating Panginoong Jesucristo, yan po ay lehitimo, legit, totoo na dapat nating basahin, dapat nating aralan, dapat nating sampalatayanan, mga kapatid. Sapagkat, amen, ang sabi po dito sa Galatia 3:24, mga kapatid, kung ating pong habang ating tutunghayan, mga kapatid. Galatia 3:24,
Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang kasulatan, mga kapatid, amen, ito po ay naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Ganito po yan, mga kapatid. Amen. Kapag naunawaan mo na ang banal na kasulatan tungkol kay Kristo, yan po, ang kasulatan na yan ang maghahatid sa iyo patungo kay Kristo. Kaya ang Biblia po, si Kristo po ang dulo nito. Si Kristo po ang sentro ng Biblia. At si Kristo rin ang dulo nito. Mga kapatid, ang sentro na pinag-aaralan, pinag-uusapan ng Biblia ay si Kristo. Si Kristo rin ang dulo nito. Dadalhin ka nito kay Kristo. Mga kapatid, dahil si Kristo po ang pangulong bato, ang bato sa panulok, mga kapatid. Pangulong bato sa panulok, mga kapatid. Si Kristo yun. Na kahit ang mga propeta, according to Ephesians, mga kapatid, ang mga propeta nung Old Testament ay nagsalita tungkol kay Kristo. Maging ang mga alagad nagsalita tungkol kay Kristo. Ibig sabihin, si Kristo po ang pinakasentro, mga kapatid, na pinag-aaralan na tinutukoy sa banal na kasulatan. Kaya ang Biblia, kapag ito ay ating pinag-aralan, dadalhin tayo nito kay Kristo, hindi kay relihiyon. Hindi sa relihiyon, hindi sa leader ng relihiyon, hindi sa sekta, hindi sa leader ng sekta at denominasyon. Mga kapatid, ang Biblia, kapag nag-aral tayo nito, dadalhin tayo nito patungo kay Kristo. Mga kapatid, kaya itong Biblia, ito ang magtuturo sa atin upang ihatid tayo kay Kristo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya yun pala ang sinabi ng Panginoon in the book of John chapter 8 verse 32. Inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kasi si Kristo pala ang sentro ng banal na kasulatan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong sa Kristo, mga kapatid at mga kaibigan. Hallelujah. Praise God. Ngayon, dahil ang banal na kasulatan ang magtuturo sa atin upang ihatid tayo kay Kristo, ang tanong, papaano tayo tuturuan ng banal na kasulatan? Anong klaseng pagtuturo ang gagawin sa mga tao para ihatid tayo kay Kristo? Mga kapatid, anong klaseng pagtuturo ang gagawin para ihatid tayo sa ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi po dito, mga kapatid, amen, sa 2 Timothy chapter 3, mga kapatid, verse 16, kung atin pong tutunghayan ang sabi ng Biblia, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Yan. Ang pamamaraan ng Diyos para tayo ay turuan sa kanyang pagtuturo sa atin para ihatid tayo kay Kristo. Mga kapatid, sasawayin tayo. Mga kapatid, praise God, mayroon pong koreksyon, may reproof, may koreksyon. Kasi nga, namulat tayo sa maling paniniwala. Kaya, ang Panginoong Jesucristo, amen, tuturuan tayo, iko-correct tayo, itatama ang ating mga maling paniniwala. Kaya kung ang iyong paniniwala ay tao lang si Kristo, kung ang iyong paniniwala ay pangalawang Diyos si Kristo, kung ang paniniwala mo ay maliit na Diyos si Kristo, mga kapatid, itatama yan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Itatama yan, mga kapatid. Kaya nga, may ganitong pangaral sa himpilang ito, sapagkat ito po ay kinakasangkapan ng Panginoon upang ang ating mga maling paniniwala ay maitama ng ating Panginoon. Amen. Marami na po ang naging bunga ng programang ito, mga kapatid, mula pa nung pasimula ng programang ito. Marami na po, amen, ang mga tao na mali ang kanilang paniniwala dati. Pero ngayon, mga kapatid, naitama ng ating Panginoon. At nung naitama, mga kapatid, ang kanilang paniniwala tungkol kay Kristo, mga kapatid, naging tama na rin ang kanilang pamamaraan ng pamumuhay. Mga kapatid, nagkaroon sila ng kapayapaan, nagkaroon sila ng contentment,
nagkaroon sila, mga kapatid, ng kasiyahan at kagalakan sa kanilang mga puso. Mga kapatid, na hindi natin mayaalis, hindi natin may kakala na marami talagang mga problema. Pero mga kapatid, ang totoong nagpapasaya sa kanila ay nakilala nila ng tama ang ating Panginoong Jesucristo, kung sino siya at kung ilan siya. Mga kapatid at mga kaibigan, mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Kung ikaw man ay nasasaktan sa ganitong klaseng pangangaral, ibig sabihin, nais ng Panginoon na itama ang iyong maling paniniwala. Huwag mo munang intindihin ang sakit na nararamdaman mo. Intindihin mo muna kung ano ang itinuturo sa iyo ng Panginoong Jesucristo. Marahil may mga nakikinig ngayon na nasasaktan o masakit pakinggan ang ganitong klaseng pangangaral. Pero alam nyo ba, diyan nagsisimula ang lahat. Marami pong mga naging bunga ang programang ito na sa una nilang pakikinig ng ganitong klaseng pangangaral, nasaktan sila. Nasaktan sila. Ang iba pa nga naghinanakit. Ang iba pa nga ayaw nang marinig ang aming pong boses. Pero nung ang tiningnan nila ay ang pangungusap ng Diyos sa puso nila, patuloy silang nakinig hanggang sa sila po ay natuto, naturuan, nakaunawa. At hanggang ngayon mga kapatid, niyakap nila ang katotohanan sa biyaya at tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kailangan lang natin sa katotohanan, yakapin at tanggapin. Sa una lang masakit, pero kapag tinanggap mo yan, niyakap mo yan, ginhawa po ang dulot niya. Mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig. The truth that matters most. Ang katotohanan po ang pinakamahalaga na dapat natin pong pinanghahawakan. Magiging mali, hindi magiging tama ang iyong paglilingkod kapag mali ang iyong pagkaunawa. At hindi kikilalanin ng Diyos ang mga naglilingkod kapag mali ang paniniwala tungkol sa Kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon, Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ang papasok, mga kapatid. Amen. Mahalaga po sa Panginoong Jesucristo ang katotohanan. Kasi po ang Diyos po ay katotohanan, hindi po siya kamalian. Kaya kung ikaw ay totoong nagsasa Diyos at ayaw mong tanggapin ang katotohanan, hindi ka totoong naglilingkod sa Diyos. Kung ikaw ay sinasabi mo sa sarili mo, mahal mo ang Diyos at iniibig mo ang Diyos, pero ayaw mong tanggapin ang katotohanan tungkol kay Kristo, hindi ka totoong nagmamahal sa Diyos. Dahil ang totoong nagmamahal at totoong naglilingkod sa Diyos ay ang mga taong handang yakapin at tanggapin ang katotohanan tungkol kay Kristo sa banal na kasulatan. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pong pakikinig. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Nawa kayong lahat po ay mayroong natutunan ngayon sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa atin pong pansamantalang pagtatapos. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, salamat po sa napakagandang pagtatalakay na ito. Tunay nga, Panginoon, na mas mahalaga ang katotohanan na dapat naming maunawaan at maintindihan. Sapagkat Ikaw, Panginoon, ay katotohanan. Nananahan ka sa katotohanan. Panginoon, mangusap ka po sa amin pong mga kababayan, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sa lahat ng mga nanonood ngayon, na marahil masakit ito sa amin pong pakiramdam, sa kanilang pakiramdam. Ganun pa man, O Diyos, tulungan mo po sila na yakapin at tanggapin ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan lamang po ang totoong magpapalaya sa amin. Katotohanan tungkol sa iyo, kung sino ka at kung ilan ka. Panginoong Jesucristo, ayon sa Biblia, ikaw ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao upang kami tubusin. Ikaw ang Diyos na nahayag sa laman. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Panginoong Jesucristo.
wala nang iba. Thank you very much, Lord. Tawagin mo po ang amin pong mga kababayan, akayin mo po sila sa paglilingkod sa iyo, magpahayag ka po at lubos na magpakilala sa mga taong nakikinig at nanonood ngayon. Maraming salamat po, O Diyos, Panginoong Hesukristo. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong paglalaan ng oras at panahon na sa ating pong pagtatalakay. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga tagapakinig, sa lahat ng mga nakinig sa himpilang ito, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nakinig, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, kung nais nyo pong mag-request ng Bible study, kung nais nyo pong magpadala ng inyong mga mensahe, testimony tungkol sa inyong pong mga pakikinig ngayon, mga kapatid, sa programang ito, tawagan nyo lamang po ako o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number, mga kapatid. Good morning po, mga kapatid, sa atin pong mga tagapakinig. Maraming salamat din po sa atin pong technical side dyan sa radio station, si Paring Box. Good morning po. Thank you so much po, Paring Box, sa inyo pong pag-assist. Good morning, Sister Josephine Donor Isebes. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. And also, Sister Lita Ligoro. Thank you so much for watching. Praise God. Sister Nancy Dangla, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging sa lahat po ng mga nakinig at nanood sa Facebook page ng New Gen FM. Good morning po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. At muli, pinapa-announce po ng ating pong pastor, ang gawain po natin dyan sa bulan, by batch po muna. Sa next Sunday na po, second Sunday na po ang atin pong first Sunday celebration, joint fellowship, dyan po sa Ikirino. Sa second Sunday po yan, mga kapatid. Pero ngayon po, ngayong araw ng Sabado, dyan po sa Magsaysay, alas 6:30. Ngayong mamaya po, alas 8, ay dyan po sa Ikirino ang schedule ng pagsamba. At maging man po, mga kapatid, kung kayo po, bukas po, alas 7 po, dyan po sa Santa Remedios ang ating schedule ng pagsamba. Dyan po sa bulan. Kung kayo naman po ay taga Matnog at malapit sa Matnog, pwede nyo po, kayo po ay aming inaanyayahan, alas 8 din po ng umaga sa boundary po ng Manublad at Gadgaron, Purok 7 ang ating pong church location. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong lahat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo, ng United Pentecostal Church Matnog. Lagi po nating tandaan at wag na wag nating kakalimutan. Si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Siya lamang ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. God bless everyone. Sa buhay ko